Ang tahimik na mandirigma sa bawat henerasyon ng mga sundalo may iilan na tumatatak hindi dahil sa ingay ng kanilang pangalan, kundi dahil sa lalim ng kanilang serbisyo. Sa mundong puno ng politika at kapangyarihan, bihira ang mga taong nananatiling tapat sa simpleng layunin, ang maglingkod. Isa sa mga taong iyon ay si Eduardo Año, isang general na tahimik kumilos, ngunit malakas ang impluensya, hindi maingay sa salita ngunit matindi sa gawa. Bago siya naging kalihim ng Department of the Interior and Local Government bago siya umabot sa ranggo ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Siya muna ay isang batang probinsyano na may pangarap, isang pangarap na maglingkod sa bayan sa paraang marangal. Mga ugat ng tapang si Eduardo Manahan. Año ay isinilang noong October 26, 1961 sa San Mateo, Rizal. Lumaki siya sa isang pamilyang simple at masikap, isang uri ng pamumuhay na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng disiplina at dangal. Ang kanyang kabataan ay hindi marangya. Sa halip, puno ito ng mga aral tungkol sa sakripisyo, respeto at pagsusumikap. Sa murang edad, nakitaan na siya ng kakaibang tahimik na karisma. Hindi siya palasalita, ngunit kapag nagsalita, may lalim. May mga guro na nagsasabing, tahimik si Año, pero alam mong may plano. At totoo nga, sa likod ng kanyang katahimikan, umuusbong ang isang determinadong puso na gustong tumulong sa bansa. Kabanata 2. Ang pagpili ng landas noong 1979, sa edad na 18, nagpasya si Eduardo na pumasok sa Philippine Military Academy, PMA. Isang desisyong magbabago ng takbo ng kanyang buong buhay. Pumasok siya bilang bahagi ng Maharlika Class of 1983, isa sa mga batch na pinuring mabuti dahil sa matitinding pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sa loob ng 4 na taon sa PMA, natutunan niya hindi lamang ang taktika ng pakikidigma, kundi ang tunay na kahulugan ng servant leadership. Marami sa kanyang mga kaklase ang sumuko o nadapa, ngunit si Año nanatiling matatag. Hindi dahil sa siya ang pinakamalakas, kundi dahil sa siya ang pinakatiyak sa layunin. Isang kaklase niya ang minsang nagsabi, kapag kasama mo si Año sa field, ramdam mo ang katahimikan niya, pero sa loob mo rin, alam mong ligtas ka. Ang ganitong uri ng liderato, hindi pasigaw, hindi palabida, ay magiging tatak niya sa buong karera. Ang unang misyon. Pagkatapos ng graduation, si Second Lieutenant Eduardo Año ay agad na ipinadala sa Mindanao, isa sa mga pinakamapanganib na lugar noong panahong iyon. Taong 1983, kasagsagan ng labanan laban sa mga rebelding komunista at mga armadong grupo. Habang karamihan sa mga bagong opisyal ay nangangamba, si Año ay nanahimik at nagbasa ng mapa. Para sa kanya, bawat linya sa mapa ay hindi lang teritoryo. Ito ay tahanan ng mga Pilipinong kailangang protektahan. Sa kanyang unang assignment, siya ay naitalaga sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ISOFP. Dito siya nagsimulang makilala, hindi bilang mandirigma sa barilan kundi bilang strategist, isang tahimik na utak sa likod ng mga operasyon. Ang kanyang husay sa intelligence operations ay nagbigay daan sa pagkakakilanlan niya bilang isa sa mga pinakamahusay na opisyal ng AFP pagdating sa counterinsurgency. Hindi siya nagmamalaki, ngunit ang kanyang mga operasyon ay naging susi sa pagkasupil ng ilang kilalang leader ng rebelding grupo sa bansa. Ang taong walang takot ngunit sa likod ng tagumpay, may bigat din ng responsibilidad. Hindi lahat ng operasyon ay matagumpay at hindi lahat ng laban ay nakikita sa labas. May mga gabi na tahimik si Año sa kampo, nakaupo sa ilalim ng mga bituin, iniisip ang halaga ng bawat buhay na nawawala, kaalyado man o kalaban. Dahil sa kanyang disiplina at malasakit, unti-unti siyang umangat sa ranggo. Mula sa pagiging lieutenant, naging captain at kalaunan ay colonel. Bawat antas ay pinaghirapan, walang shortcut, walang padrino. Kilala siya ng mga sundalo bilang isang opisyal na hindi natatakot sumama sa frontline. Hindi siya nakaupo lang sa opisina. Madalas siyang makita sa gitna ng gubat kasama ang tropa, basa sa ulan, at may putik sa uniforme. Kung gusto mong igalang ka ng mga tao mo, ipakita mong handa kang dumanas ng hirap nila. Ito ang prinsipyo ni Año, at ito rin ang dahilan kung bakit marami ang sumusunod sa kanya ng buong puso. Ang lihim na misyon, noong dekada 1990s, habang lumalala ang tensyon sa Mindanao, si Año ay naging bahagi ng mga sensitibong operasyon laban sa mga kilusang rebelde. Isa sa mga pinakamahalaga rito ay ang mga intelligence mission sa ilalim ng ISOFP na tumulong sa pag-neutralize ng ilang kilalang target. Hindi maaaring isapubliko ang karamihan sa mga misyon na kanyang pinangunahan, ngunit sa mga sundalong kasama niya, isa lang ang malinaw. Kapag si Año ang nagplano, asahan mong walang sisirang detalye. Ang kanyang diskarte ay simple ngunit matalino, gamitin ang impormasyon bilang sandata, hindi lamang ang baril. Para sa kanya, ang tunay na laban ay sa isip bago sa larangan. At dito nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Eduardo Año, ang yugto kung saan mula sa mga lihim na operasyon, lilitaw siya bilang isa sa mga pinakamahalagang leader ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ngunit bago ang kapangyarihan, darating muna ang mga pagsubok na susukat sa kanyang dangal at katapatan. Sa kalagitnaan ng kanyang karera, si Eduardo Año ay itinalaga bilang isa sa mga pangunahing opisyal ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ISAFP. Ito ang yugtong magbibigay sa kanya ng pangalan sa loob ng mga pader ng kampo, hindi dahil sa ingay ng media, kundi dahil sa tahimik ngunit epektibong operasyon. Ang ISAFP ay hindi tulad ng mga karaniwang unit. Hindi ito frontliner ng labanan, kundi tagapagplano ng mga lihim na misyon. Mga operasyong hindi binabanggit sa balita ngunit may malalim na epekto sa seguridad ng bansa. Dito lalo pang pinanday ang disiplina at prinsipyo ni Año. Araw-araw ay umiikot sa pagitan ng impormasyon, diskarte at panganib. Ang isang maling desisyon ay maaaring magbunga ng buhay o kamatayan, hindi lang ng mga sundalo, kundi ng mga sibilyan din. Isa sa mga kasamahan niya noon ang nagsabing, tahimik si Sir Año, pero kapag siya na ang nagbigay ng briefing, walang nagtatanong. Alam mong planado, alam mong may direksyon. At totoo nga, ang mga operasyon na kanyang pinamunuan ay naging epektibo at malinis, halos walang collateral damage.
Dito rin napatunayan ng AFP na minsan, ang pinakamabisang sandata ay hindi baril, kundi katalinuhan at katahimikan. Subalit hindi lahat ng tagumpay ay tinatanggap ng mundo ng may palakpak. Noong 2000s, si Anyo ay nasangkot sa ilang kontrobersyang sumubok sa kanyang reputasyon bilang opisyal. Isa sa pinakatanyag ay ang pagkawala ng activist na si Jonas Burgos, kung saan binanggit ang pangalan ng ISAFPI bilang posibleng sangkot. Bagamat walang direktang ebidensyang nagpatunay ng personal na kinalaman ni Anyo, ang isyong ito ay nagbunsod ng mga tanong sa operasyon ng AFP sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit sa kabila nito na natiling matatag si Anyo, hindi siya nagsalita ng laban, hindi rin siya nagtago. Tahimik siyang nagpatuloy sa serbisyo, naniniwalang ang katotohanan ay kusang lilitaw sa tamang panahon. At lumipas nga ang mga taon, ipinakita ng mga investigasyon na walang matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanya. Bagkus, ang kanyang mga kasamahan sa militar ay nanindigan. Hindi ganoon si Anyo. Marunong siyang rumispeto sa buhay, kahit sa kalaban. Ang kontrobersyang iyon ay naging isa sa mga pinakamalaking pagsubok ng kanyang karera. Isang sugat na hindi niya kailanman sinagot ng salita, kundi ng tuloy-tuloy na tapat na serbisyo. Taong 2012, si Eduardo Anyo ay itinalaga bilang Chief of Intelligence Service of the AFP at makalipas ang ilang taon, siya ay umangat bilang Commander ng 10th Infantry Division ng Philippine Army na nakabase sa Davao. Ito ang yugtong lalong magpapatibay sa relasyon niya sa mga leader ng Mindanao, lalo na kay Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa panahong iyon, nakasaksi si Anyo ng mga pagbabago sa estratehiya ng gobyerno laban sa terorismo at rebelyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang nanatili sa kanyang prinsipyo. Ang kalaban ay hindi kailangang lipulin, kundi unawain para maiwasan ang pag-uulit ng karahasan. Bilang commander, pinairal niya ang disiplina ngunit may kasamang malasakit. Kapag may operasyon, siya mismo ang pumupunta sa mga barangay, nakikipag-usap sa mga residente, nakikinig sa hinaing ng mga pamilya. Sa kanya, ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa bala, kundi sa pagrespeto sa karapatan ng tao. Noong 2016, sa ilalim ng bagong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Eduardo Anyo ay hinirang bilang Commanding General ng Philippine Army at makalipas lamang ang isang taon, siya ay itinaas bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang pinakamataas na posisyon sa militar. Sa kanyang pamumuno, inilunsad niya ang AFP Modernization Program na naglalayong palakasin ang kakayahan ng hukbong sandatahan sa larangan ng teknolohiya, kagamitan at edukasyon. Ngunit higit sa lahat, pinagtibay niya ang disiplina at dangal ng bawat kawal. Isang kilalang linya mula sa kanyang talumpati bilang Chief of Staff, ang sandata ng tunay na sundalo ay hindi baril, kundi dangal, disiplina at malasakit sa bayan. Sa panahon ng kanyang pamumuno, pinatibay niya rin ang ugnayan ng AFP sa kapwa-ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP at DILG, isang pahiwatig sa magiging susunod niyang tungkulin. Noong Oktubre 2017, matapos ang kanyang pagre-retiro sa militar, si Eduardo Anyo ay itinalaga ni Pangulong Duterte bilang Undersecretary at kalaunan ay Secretary ng Department of the Interior and Local Government, DILG. Para kay Anyo, ito ay bagong hamon. Mula sa larangan ng digmaan, lilipat siya sa larangan ng pamahalaan. Ngunit ang prinsipyo ay pareho, disiplina, serbisyo at malasakit. Bilang kalihim, nakatuon siya sa pagpapatibay ng lokal na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, at pagpapatupad ng mga reformang magpapalakas sa kapulisan at barangay governance. Isa sa kanyang mga paboritong linya sa mga lokal na opisyal, ang tunay na serbisyo publiko ay hindi natatapos sa opisina. Ito ay nararamdaman sa kalsada, sa tahanan, sa bawat Pilipinong ating pinaglilingkuran. Nang tumama ang pandemya ng COVID-19, isa si Anyo sa mga pangunahing haligi ng National Task Force Against COVID-19. Kasama ng mga opisyal ng DOH, NTF at mga LGU, siya ang namuno sa pagpapatupad ng community quarantines, contact tracing at border control. Ngunit higit sa lahat, naging simbolo siya ng dedikasyon dahil kahit siya mismo ay tinamaan ng COVID-19 2 beses ay nagpatuloy pa rin sa trabaho. Habang naka-quarantine, patuloy siyang namuno sa mga online command meetings, nagpapadala ng utos at humihingi ng updates mula sa mga lokal na leader. Isa sa mga staff niya ang nagsabi, "Kahit may sakit si Sir, hindi mo maramdaman." Laging tanong niya, "Kumusta ang mga tao? Kumakain ba ang mga frontliner?" Ito ang uri ng pamumuno na bihira. Isang leader na inuuna ang iba bago ang sarili. Pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte, nanatiling respetado si Anyo at muling hinirang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang National Security Advisor noong 2023. Ang pagtatalaga sa kanya ay hindi lamang dahil sa karanasan, kundi dahil sa tiwala na sa bawat desisyong gagawin niya, lagi niyang isasaalang-alang ang kapakanan ng bansa. Tahimik pa rin siya, walang ingrandeng pahayag, walang politikal na kulay. Ngunit ang kanyang presensya ay palaging ramdam, parang sundalong laging handang kumilos kung kinakailangan. Ngayon, bilang retiradong general at lingkod bayan, si Eduardo Anyo ay simbolo ng isang leader na hindi kailangang sumigaw para mapakinggan. Isang tao na ipinanganak sa simpleng pamilya, umakyat sa pinakamataas na antas ng serbisyo at nagretiro ng may dangal. Ang tunay na tagumpay, sabi niya minsan, ay kapag ang bansa mo ay mas ligtas, mas disiplinado, at mas nagkakaisa kaysa noong dumating ka. At marahil, iyon ang tunay na pamana ni Eduardo Anyo, hindi mga medalya o posisyon, kundi ang halimbawa ng tahimik ngunit tapat na paglilingkod. Kapag tinanong mo ang mga nakatrabaho ni Eduardo Anyo kung ano ang sikreto ng kanyang pamumuno, iisa lang ang karaniwang sagot. Tahimik siya, pero alam mo kung kailan siya magsasalita. At kapag nagsalita, lahat nakikinig. Para kay Anyo, ang pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pananagutan. Hindi ito kompetisyon kung sino ang pinakamatalino o pinakamarunong, kundi kung sino ang may pinakamalinis na intensyon. Sa mga panahon ng gulo, siya ay laging kalmado. Hindi niya kailangang magtaas ng boses para iparamdam ang autoridad. Sapat na ang kanyang presensya. Isa itong uri ng liderato na bihira sa panahong puno ng ingay at propaganda.
isang junior officer ang nagsabi sa isang panayam. Sa AFP, kapag pumasok si General Año sa kwarto, tahimik lahat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Ang kanyang estilo ay simple ngunit makapangyarihan. Lead by example. Hindi siya naniniwala sa utos na hindi niya kayang sundin. Kung may misyon sa ulan o putikan, nandoon siya. Kung may problema sa operasyon, siya ang unang nag-aalok ng solusyon. Para kay Año, ang leader ay hindi boss, ang leader ay tagapagsilbi. Habang umuusad ang kanyang karera, madalas siyang tanungin, General, paano mo ibabalance ang kapangyarihan ng militar at ang demokrasya? Ang kanyang sagot ay laging pareho, payak ngunit malalim. Ang sundalo ay tagapagtanggol ng konstitusyon, hindi ng sinumang politiko. Ang loyalty natin ay sa bayan. Sa bawat pahayag na ito, ramdam ang bigat ng karanasan, mula sa mga labanan sa Mindanao hanggang sa mga briefing sa Malacanang. Alam ni Año na ang kapangyarihang militar ay dapat gamitin ng may paggalang sa karapatang pantao. Dahil kapag lumabis ito, mawawala ang mismong kalayaang dapat nitong pinoprotektahan. Sa mga panahon ng krisis, tulad ng Marawi Siege noong 2017, nakita ang balance ng kanyang prinsipyo. Habang pinamumunuan niya ang AFP, tiniyak niyang protektado ang mga sibilyan sa gitna ng labanan, habang matatag na nilalabanan ang terorismo. Marami sa mga sundalo ang nagsabing, si Sir Año, hindi lang siya lumalaban, nagdadasal din siya bago ang bawat operasyon. Isang simpleng senyales na sa kabila ng kanyang pagiging mandirigma, nanatili siyang makatao. Sa likod ng ranggo at medalya, si Eduardo Año ay isang pamilyang tao. Isang mapagmahal na asawa at ama na bagamat bihira sa bahay dahil sa tungkulin, laging sinisigurong nararamdaman ng kanyang pamilya ang kanyang presensya. May mga pagkakataong umuwi siya galing sa field, pagod, marumi, ngunit may ngiti sa mukha habang tinatanggap ang yakap ng kanyang mga anak. Para sa kanya, ang bawat sandali kasama ang pamilya ay parang pahinga sa gitna ng digmaan, sandaling nagpapaalala kung bakit siya lumalaban. Hindi siya mahilig sa marangyang bagay. Tahimik lang siya sa bahay, madalas nagbabasa o nakikinig sa lumang tugtugin ng 70s at 80s. Sa mga malalapit sa kanya, si Año ay reserved, modest at spiritually grounded. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang mga nagawa, ngunit lagi niyang pinapaalala sa mga kabataan. Hindi mo kailangang maging sikat para maging epektibo. Minsan, ang mga tahimik na tao ang may pinakamalalim na epekto. Sa buong karera niya, mula sa pagiging plebo sa PMA hanggang sa pagiging kalihim ng DILG at National Security Advisor, iisa ang temang bumabalot sa kanyang buhay, tapang na may dangal. Ang tapang ay hindi lang tungkol sa barilan o panganib. Para kay Año, ito ay kakayahang tumindig para sa tama kahit mahirap. Ito ang tapang na kailangan kapag pinipili mong magsilbi ng tapat kahit hindi ka napapansin. Ito ang tapang ng katahimikan. Ang lakas ng loob na magtiwala sa prinsipyo kaysa sa pansariling interes. Isa sa kanyang mga paboritong kasabihan sa mga kabataang opisyal, ang tunay na sundalo ay hindi naghahanap ng laban, pero kapag dumating, handa siya dahil alam niyang ang layunin niya ay para sa bayan, hindi para sa sarili. Sa mga panahong tila nawawala ang tiwala ng publiko sa mga institusyon, si Año ay paalala na may mga opisyal pa ring pinipili ang marangal na landas. Tahimik man siyang tao, malakas ang epekto ng kanyang halimbawa sa mga susunod na henerasyon ng mga lider. Pagkatapos ng halos 4 na dekada sa serbisyo publiko, madalas tanungin si Año kung ano ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan. Ang kanyang sagot ay simple. Ang pinakamahirap sa serbisyo ay hindi ang giyera, kundi ang pagtiyak na nananatili kang tao sa gitna ng kapangyarihan. Dahil sa kanyang mga tungkulin, mula sa militar, DILG, hanggang sa National Security Council, nakita niya kung paanong ang kapangyarihan ay kayang magbago ng tao. Ngunit para kay Año, ang pinakamahalagang sandata laban dito ay integridad. Sa kanya, ang posisyon ay pansamantala lamang, ang danangal habang buhay. Madalas din niyang banggitin sa mga opisyal ng gobyerno, hindi natin pag-aari ang pwesto natin, hiniram lang natin ito sa taong bayan. Ang ganitong pananaw ang dahilan kung bakit nanatiling malinis ang kanyang reputasyon, kahit sa gitna ng mga intriga ng politika. Hindi siya kailanman nakita na sumisigaw sa mga entablado, hindi rin siya naging bahagi ng mga sigalot sa media. Ang kanyang paniniwala, ang tunay na serbisyo ay tahimik, pero totoo. Ngayon, sa kanyang pagre-retiro sa aktibong tungkulin, si Eduardo Año ay nagsisilbing simbolo ng disiplina, integridad at patriotismo. Ang kanyang karera ay parang kwento ng isang sundalong hindi kailanman naghangad ng kasikatan, ngunit iniwan ang bakas ng respeto at inspirasyon. Ang mga sundalong sinanay niya ay ngayon mga leader na rin sa kani-kanilang unit. Ang mga opisyal na nakasama niya sa DILG ay patuloy na gumagamit ng kanyang mga prinsipyo sa pamamahala. At ang mga mamamayang nakakita ng kanyang mga aksyon ay may tiwala na, oo, may mga leader pa ring tapat sa bayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, madalas nating ginugunita ang mga malalakas na boses, ang mga radikal na personalidad. Ngunit si Año ay kabilang sa kakaibang uri ng bayani, ang mga tahimik na gumagalaw sa likod ng entablado, ngunit dahil sa kanila, gumagana ang bansa. Sa mga huling taon ng kanyang serbisyo, madalas marinig si Año na nagsasabing, hindi ako takot sa katapusan ng tungkulin. Ang mahalaga, sa dulo, masasabing nagsilbi ako ng may dangal. At totoo nga, mula sa batang probinsyano ng San Mateo, Rizal, hanggang sa pinakamataas na pwesto sa AFP at gobyerno, isa lang ang kanyang bitbit, ang diwa ng pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay ay paalala sa bawat Pilipino na ang serbisyo ay hindi kailangang malaki para maging makabuluhan. Na sa bawat araw na ginagawa mo ang tama, kahit walang nakakakita, isa ka ring kawal ng bansa. At sa mga kabataan, ang mensahe ni Año ay malinaw. Kung gusto mong baguhin ang mundo, magsimula ka sa disiplina sa sarili. Iyan ang unang hakbang ng bawat bayani. Ang tahimik na legasya. Habang lumalayo ang kamera, ipinapakita ang larawan ng isang matandang general na nakatingin sa bandila ng Pilipinas. Hindi siya nakangiti, ngunit baka sa kanyang mukha ang kapayapaan. Kapayapaang bunga ng paniniwalang nagampanan niya ang kanyang tungkulin.
Si Eduardo Año, isang sundalo, isang lingkod bayan, isang ama, at higit sa lahat isang Pilipinong naniniwala na ang tunay na tagumpay ay ang tahimik na paglilingkod.